The articles of impeachment against Vice President Sara Duterte has been referred to the Committee on Rules after reaching the plenary. May live report si Isaiah Mirafuentes mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, go ahead. Kwento mo nga sa amin ano nangyari kagabi at ano na ang schedule dito sa impeachment. Yes, may kagabi nga ay umabot na sa House Plenary ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at nai-refer na rin ito sa Committee on Rules na sila namang magtatakda ng schedule kung kailan ito sasalang sa plenaryo. Anong magiging basehan ng kanilang no vote na hindi naman nag-present ng opposing, ng countervailing o ng counter evidence si VP Sara? So ano magiging basis ng no vote nila? Mag-alas 9 kagabi nang makarating na sa plenaryo ng House of Representatives ang committee report ng House Committee on Justice kaugnay sa impeachment ni VP Sara. Kalakip nito ang resolusyon na naglalaman ng articles of impeachment. Nasa kamay na ng House Committee on Rules kung kailan ito uusad sa plenaryo. Pero ayon kay ML Party List Representative Laila De Lima, posibleng umusad na ito ngayong araw for sponsorship at sa susunod na linggo ay sumalang na ito sa deliberation at botohan. Ngunit ngayon pa lang ay kinwestiyonan ni De Lima ang mga mambabatas na posibleng mag-no for impeachment dahil hindi niya alam kung ano ang kanilang basihan. Binatikos rin niya ang sinabi ni VP Sara na bakit maging ang kanyang mga kaanak ay nadadamay sa mga pagdinig. Ani De Lima, hindi nila kasalanan kung nadamay maging ang pamilya Duterte sa kanilang investigasyon at iginiit niya na hindi pamumulitika ang impeachment dahil wala naman silang pakialam sa politika o sa mga away sa politika at tanging katotohanan lang ang kanilang pinagbabasihan. May bago tayo umere, nakausap din natin si House Committee on Justice Chair Representative Jerve Luistro. Sinabi niya sa atin kanina may base sa kanyang rekomendasyon, sariling rekomendasyon, gusto daw niyang mangyari ang sponsorship sa Monday o sa next week na rin, which is sa Monday. At after daw noon ay posibleng magkaroon na rin ng deliberation at sa mismong araw na rin daw na yon ay maganap ang botohan. Maliban nga dyan matapos ngang may mga ilang mambabatas na magpahayag ng kanilang mga boto na sila'y mag-abstain at no for impeachment. Nakausap din natin kanina si Representative Chel Jokno at Representative Persis Endanya. Ang sinasabi nila kanina, naniniwala sila na posibleng may mga political pressure na nararamdaman ang mga mambabatas at iyon ang pagbabasihan nila sa kanilang magiging boto. At ang ibang mga mambabatas ay hindi ebidensya ang pagbabasihan, kundi natatakot sila na baka matalo sila sa 2028 election. Isaiah, since posible nang lumusot itong impeachment sa Kamara, naghahanda na ba sila ng panel of prosecutors? May ayon kay Representative Jerve Luistro kanina, yan din ay isa sa mga pagbobotohan ng House Plenary kapag nga maganap na ang botohan at kapag sure na talaga na lulusot o lumusot ito sa Kamara. Pero ayon kay Representative Jerve Luistro, kung siya raw ang tatanungin, meron na raw siyang ilang mga suggestion, Kasama na nga rito si Manila Representative Joel Chua, si Congressman Zamora, si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, si Congressman Kit Flores, si Congressman Lawrence Defensor, kasama na nga rin dyan sila Congressman Chel Jokno at Congresswoman Laila De Lima. Pero ayon kay Luistro, yan lang daw ay sarili niyang desisyon dahil nga ang ilan sa mga ito ay naging prosecutor na noong nakaraang impeachment ni VP Sara noong 2025. Maraming salamat Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa.